Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Biyernes sa ika-31 linggo sa karaniwang panahon, kapistahan ni Papa San Leon. Magno, ibig sabihin, dakila. Sa ating pagninilay, magandang balikan itong katatapos lamang nating pakinggan na mabuting balita hango kay San Lucas. Ito ay tungkol sa isang katiwala, trusted servant, pinagkatiwalaan ng buong buo ng kanyang amo. Pero ayon sa kwento, nagmalabis, naging makasarili, naging sakim. Yung dapat na para sana sa kanyang amo ay mukhang kinukuha niya at isinisilid sa sariling bulsa. Kaya nang mabalitaan ito ng amo, ipinatawag niya itong katiwala na ito. Ano itong naririnig ko tungkol sa iyo? Maaari bang bigyan mo ako ng report ng lahat ng kung ano ang mga nangyayari sa ating kaperahan? Sapagkat simula ngayon, hindi na ikaw ang aking katiwala. Napakahirap kapag nasira ang tiwala. Napakahirap kapag pumasok sa kaisipan ng tao ang pagiging sakim, ang pagiging makasarili, ang pagiging mukhang pera. Nakakalungkot, pero ganito ang nangyari sa katiwala. Sa simula, napakaganda ng kanyang performance. Kaya nga pinagkatiwalaan siya. Kaya ipinagkatiwala sa kanya ng amo ang pamamahala sa kanyang mga gawain, sa kanyang negosyo, sa kanyang mga pinagkakakitaan. Umaasa ang amo na ang kanyang ipinagkakatiwalang kabuhayan ay nasa mabuting kamay. Pero bakit ganon? Kung minsan, kung sino yung pinagkakatiwalaan mo, siya pa ang magmamalabis. Siya pa ang gagawa ng hindi maganda. Siya pa ang masisira dahil sa pera. Kaya ano ang sabi ng Ebanghelyo? Pinuri ng amo ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Pero huwag tayong magkakamali ng pag-unawa. Hindi siya pinuri dahil sa kanyang pagmamalabis, dahil sa kanyang pangungupit, dahil sa kanyang pagsisilid sa bulsa ng pera ng kanyang amo. Ang pinuri sa kanya ay yung pagiging madiskarte niya, yung katalinuhan nitong katiwala para gumawa ng paraan kung papaanong magiging maayos ang lahat. Kasi alam niya, aalisin na siya sa pagiging katiwala at hahanap na ng iba ang kanyang amo. Kaya gumawa siya ng paraan para kahit papaano mapaalis man siya sa trabaho, sabi niya, may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya iyon yung dahilan, di ba? Kung bakit ipinatawag niya yung lahat ng may pagkakautang sa kanyang amo at ipinadoktor niya ang kasulatan. Magkano ang utang mo? Ito ang kasulatan ng pagkakautang. Maupo ka, isulat mo ganito. Pinuri
ang mandarayang katiwala dahil sa kanyang katalinuhan na ipinamalas. Ang makasanlibutan, sabi ng Ebanghelyo, ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Talagang kapag ang pag-uusapan ay mga material na mga bagay, mga makamundong bagay, alam na alam natin yan. Kaya nating diskartehan yan. Kaya nga gumanda ang buhay mo, di ba? Kaya nga naging maunlad ang buhay mo. Kasi magaling kang dumiskarte. Pero ang hamon, ang paanyaya ng Ebanghelyo. Bakit hindi natin gamitin ang katalinuhang iyan? Ang kagalingan na dumiskarte sa mga bagay na magdadala sa atin sa langit. Bakit hindi natin gamitin ang ating kakayahan sa mga bagay na maglalapit sa atin sa Diyos? Amen.